So yon, welcome na naman sa episode ng Silip at Kilatis kung saan magre-reaction video tayo sa bagong kanta ni Apex na Tuldok. Pinakinggan ko na to isang beses. Talagang makapagbagbag damdaming binato. Aray ko. Natin pakinggan natin. Ngayon pakinggan natin siya ng hihimay-himay natin. Let's go, let's go. Ang ganda ng cover art, yung picture. Bata pa ni Apex oh. Ito, makikita nyo. Si Arik. Ilan nating else. Si Snatch ata to. Kalaban niya. Ito, sino ba to? Si Al James ba to? Game, let's go. Tsaka yung beat, medyo Jolas type siya. Perfect. Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabugbog. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tuldok. Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabugbog. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tuldok. Aray ko! Ano yan? Yung hook? Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabugbog. Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabugbog. Oh! Siyempre, alam na natin yan tungkol sa karera niya. Tsaka yung pangalan niya, Apex, no? Inakyat ko mataas na bundok. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tuldok. Aray ko! Kung kailan nakatungtong sa tuktok, tsaka naman nagkaroon ng tuldok. Tsaka naman natapos. Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko Ako mabugbog. Kung kailan nakatungtong Sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tuldok. Marami nag-aabang, marami nagtatanong, kailan battle, miss ka na namin mang baon. Bago ko sagutin kung bakit ba ganon, ibalik mo na natin sa dating panahon. Estranghero at Ramon, Yausi at Pajuts, Dado versus Looney. Eto snappy na salute, hanggang sa maligaw kay Eminem pati kay Juice. Binge watch ng grind time pagkagaling ko ng school. Rekta na kagad sa computer shop, panahong di pa uso yung Google Maps. Sinasoundtrack yung freestyle ni Supernat, ako'y nahuli ng rap parang nabubi trap. Hanggang sa mapanood yung Camel Toe versus Datu, brand new, ginanap sa Quantum, acapella. Ayun, so yun. Ito na nga parang kwento niya kung saan siya nagsimula. Kasi yung sinabi niya yung mga mapanood niya, ni Datu. Tapos yung isang classic talaga yung Datu Camel. Sa flip top sa Pilipinas. Yung Datu Camel to kasi classic talaga yun. Parang dumbfounded versus tantrum, Tagalog pa kaya yung dating ay naging times 2. Tinignan ko kung may Facebook sila, gusto ko na malaman kung meant to be ba. Di lang simple na asaran parang buti nga inisip lang yung legacy may A to Z pa. 2010 kalabang ko si Harlem T, BATTLERAP. Ang ganda ng mga rhyming din talaga. Apex talaga. Hindi talaga nagpapabaya sa pagdating sa rhyming multis. Hindi talaga nagpapabaya. Komedyante na rapper parang Michael V, nagapi ng unang salang pero ice ng G. Ako'y OG parang Obi-Wan Kenobi. Unang TF ko noon kay Daddy Jody, 500 pesos yung inabot kay Toti. Pasimple low-key palihim parang Shinobi. Kita mo. They want to say Apex oh. Tingnan mo, unang-unang TF, pinabot yung 500 pesos kung gaano kapalad yung mga MC ngayon, di ba? Kaya nakakainayang lang din talaga, Ituloy natin. Pasimple low-key palihim parang Shinobi. Unang laban ko 17 anyos, 17. nung natalo winning streak na pagkatapos. Paano pa pag yung degree ay nairaos? Rap ang pinili, pinag-isipan ng maayos. Pagbaba ng barko, Paano pa kung yung degree natapos? Pero mas pinili niya yung rap.
at pinag-isipan niya na yung maayos. Sa bagay, isa talaga kasi si Apex sa ano, sa nakikita kong mga rapper na ano, hindi nawawalan ng gutom pagdating sa rap. Kumbaga yun talaga yung passion niya. Yung puso niya talaga nandun sa rap. Kaya mo papapiliin ka, mag barko ka o mag rap. Napakahirap na desisyon nun, di ba? Sa bagay, malaki din natulong ng rap talaga sa kanya. Sobrang laki. Wala nang doubt. Nilabanan ko kagad si Brian Lau. Imbis na magtik-tik kalawang mamili ng weak na kalaban. Ang gusto ko pick na agad bakbakan sa south. Nababad ng gusto lalong pinahusay. Isang 2x2, tatlong isa buhay. Naihan. Wala nang doubt. Nilabanan si Brian Lau. Ayun yung classic battle na nahulog si Smaglas sa stage. Yan. Tapos pick na kagad. Wala nang bago-bago. Walang weak, walang mahina. Pang ilang battle pa lang ni Smag nun. Ay ako sa mga tunay, yung bata na nag-solo flight nun sa malugay. Dumaan ang pandemya, handa pa rin gumera. Kaso ba't may hurado na nagpapalitan ng pera? Nag-iba yung sistema, walang tinatalo. Di na ata to yung liga na kilala ko. Fast forward 2022, laban ko kay Senior, ready execute. Yung Aray ko. Ano siya no? Kung titignan mo yung point of view ni Apex, wala siya dun sa side na kupalin yung liga o kupalin si Enigma. Although, masakit yung sinabi niya kay Arik. Pero kasi nandun siya sa side ng malasakit eh. Yung malasakit niya dun sa liga. Para sa kultura. Which is di rin naman ako ma-agree sa sinabi niya na walang paki si Arik sa kultura. Taki na si Enigma yan eh. Diba? Pagkatapos nila Mike Cosa nila ng era nila Mike Cosa, si Enigma na, flip top na. Pero nakakalungkot lang din talaga yung nangyari sa kanila. Kaya tuloy natin. Pero yun nga, pag kay Apex, nakikita ko sa kanya purong malasakit. lugar sobrang grimy, pwede MB shoot. Binuhos ko, walang natira, miski na residue. Dahil sa pustahan yung karir ang tinaya ko. Ayoko lang yung sining natin parang ginagago. Galit yung ibang tao, pero may resibo, merong video garapalan na hindi na tinatago. Yari ka pati yung presidente binangga mo. Alam kong pwedeng kahinatnan ng ginawa ko. Buti kahit papano, merong pinagbago. At di totoo na matagal ko na yung pinaplano. No, yun isa pa yun, sobrang shit nun na may mga nagsasabing pinlano niya. Sino magpaplano nun? Walang magpaplano nun. Ano yun eh, silakbo ng damdamin yung kaya niya na ano yun. Para sirahan niya yung relasyon niya kay Enigma. Tsaka bilang MC, taka na tao yan, di naman yan ano eh, marunong to ano yan eh. Marunong yan tumanaw ng utang na loob. Kaya yung para planuhin mo na gagawin, si Ari ko yung liga. Hindi yung totoo. Para sa akin yun yung opinion ko. Ilang dekada ka nang nandyan eh. Walang Apex kung walang flip top. Ay, di ba? Kaya para planuhin nyo na gagawin. Tingin ko negats yun. Kasi malasakit nga yung pinupunto niya. Tuloy natin. Kung meron kang problema, dapat kinausap mo. Malapit na yung battle nung nadagdag yung sa sulat ko. Ipapaalam ko pa ba yung kay Enigma? Battle MC din siya, ulo pa ng liga. Yung pagkatalo raw kay Goryo ay dinadamdam. Di nakuha. Battle MC rin siya eh. Battle MC rin siya eh. Parang, ayun na yung punto. Battle MC rin siya. Kaya, ini-expect talaga na matatanggap kahit anong sabihin. Pero, hindi natin alam kung paano tumakbo isip ng bawat isa eh. Baka na-hurt talaga si Arik. Hindi na natin siya masisisi.
Kampyonato na inaasam, liga ay sinasaktan. Tangin ang pustahan yan dahil sa utang na loob, hinahayaan lang. Yung pusta 1,000,000, alam kong talo na ako. Dagdag mo pa gawain nung mga hurado. Tensyonado, emotion, pressure, halo-halo. Kaya sa entablado, nagmukha akong barumbado. Lumipas ang 3 taon, siguro nawala na yung mga tampo ngayon. Flip-top anniversary, nag-ayam pumunta doon para magpakumbaba at masabi ko yung rason. Walang driver si Luns kaya di nakasabay. Sumama ko kay Zaki sa grabay sumakay. Kahit di imbitado, pumunta pa sa Y para personal mag-sorry at makipagkamay. Bumili ng sariling alak at ng mangunguya para di masabi na ang kapal naman ng mukha. Nandun din lahat ng pasimple na nangungutya, pero baliwala, good level yung tinutungga. Hinintay ko siya, baka lang na traffic, pati si Luns wala pa. Ba naman yan awit, tinawag ng bantay, si Enigma daw nagalit. At ang sabi sa akin, pinapaalis ka ni Arik. Ang sabi ko, ganun ba? Di na ako nagtanong pa. Sana lang hinarap niya ako, gusto kong mga musta. Kahit di nabigyan ng laban ay wala akong pake. Basta matapos yung gabi na maayos kami. Kaso eto na yung ending ni Tanga. Pero ang bait ni Kuya Dennis talaga. Ba't ka pa pumunta? Ekis ka na nga, Diyos nga nagpapatawad, ay 80s ka pala. Tinanggap ko kahit na masakit, at least malinaw na din ako makakabalik. Na-miss ko yung yanig, pagod at stress, lang kong maraming sabik. Kay Bato sa Apex, but I guess this is the end. Di na kailangan i-call out sa big event. Hinihiling kasi pag bumanat hindi bitin. Pag FT alam mong hindi titipirin, kalaban titirisin. Shout out sa mga bago, hindi pa bulong. Mindanao, Visayas, pati sa Luzon. Dire-diretso lawag magningas kugon. Nauubos na yung magaling, mali ako dun. Sa mga tagahanga na nanonood sa akin, hinugot nyo ko sa komunay na malalim. Di ko man matupad na mga bulong sa hangin. Gusto ko malaman yung kayo bumuo sa akin. Sa buhay natin kailangan ng sakripisyo upang marating ang sariling paraiso. Merong dahilan kung bakit natatalisod. May plano ang Diyos kung bakit ka nandirito. Pasensya na kahit hilutin ko kapos. Eto na yung huling minuto ko tapos. Salamat Arik, ang buti mo na boss. Salamat Flip-top, mi ultimo adios. Aray ko. Tangina. Nagpaalam na si Bato sa Apex. Tangina. Pero lilinawin ko, hindi to this. Ito ay siguro pagtanggap na tanggap niya na. Wala na. Wala na tayo makikita ang Apex sa Flip-top. Pero ganda ng storytelling, no? Alam mo yung storytelling niya na ano. Kala mo tugmang preso pero hindi eh. Storytelling siya parang tugmang preso pero parang mas under my skin, para siyang under my skin ni Looney. Ganun yung vibe niya sa akin. Pakalungkot. Ewan, wala akong masabi oh. Alam ko talaga siya. Siyempre, inaasahan pa rin natin si Apex. Apex pa rin. So, yun. Gando na lang. Pakinggan ko pati sana. Namnamin pa natin. Pero yun. Sana magbago pa ang ihip ng hangin. Kahit mukhang malabo. Ang ating mga dalangin unti-unting naglaho. Pak. Multi.